Okay na. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ayan, ngayon po ay Biyernes, holiday, Idel Peter. Oh, so yung pong ating mga kapatid na Muslim nagdiriwang po sa sila ngayon at alam nyo naman tayo naman ay maging Kristiyano, maging Muslim, kung tayo naman ay sa usapin ng kapayapaan, peace and order, katahimikan, at mamuhay ng tahimik, isa lang naman tayo. Lahat po tayo ay Pilipino. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, 70s, yung bakbakan no, sa panahon ni Miss Wari, ano? Yung nagdanak ng dugo dahil sa pakikipaglaban sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Napakaraming sundalo ang nagbuwis ng buhay nung mga panahon na yun ni Miss Wari. Pero ngayon sa awa ng Panginoon, malaki na po ang pinagbago dahil may tinatawag na tayong Autonomous Region for Muslim. Di ba yung Bangsamoro? Kaya ibig sabihin, mayroon ng malaki ng pinagbago ng ating gobyerno. Napapakinggan na yung boses ng bawat isa, maging Kristiyano o Muslim, pinapahalaga na. Yun po ang the best, yung kapayapaan ang nasa puso ng bawat Pilipino. Nasa puso ng bawat panunungkulan, the best po yan, di ba? Yun po ang importante. Opo, so tayo naman ngayon, holiday at bagamat umulan din, bawas traffic dahil wala masyado di ba? Kaunti lang at wala na rin estudyante, halos wala na rin tawag nito, wala na rin masyadong mga kabataan sa kalsada, kaya nang umulan bagamat konti lang. So, smooth. Galing tayo sa bandang Baclaran, patungo rito. Maganda naman ang biyahe natin. So, at least yung alikabok sa kalsada at saka yung alinsangan o yung init ng panahon kanina. Mainit talaga naman, halos nakadalawang bisis tayo sa paligo dahil talagang mainit kanina. So, doon po sa ating mga kaibigan, regards ko po kayo at ngayon naman po ay ang ating tatalakayin pa rin ay tungkol pa rin sa alam nyo naman, sa usapin ng politika, alam nyo naman, sa usapin ng barangay election, na hindi natin talaga actually itong si Amy Marcos ay tila naiipit dahil kapag hindi pinirmahan ang batas niya na ginawa, siyempre siya mananagot doon sa mga napangakuan kung sakali na may napangakuan. At sinasabi nga po na para maituwid, maging susog doon sa ginawang batas,
ay instead na yung dati ay gagawin 2029, ay ngayon tila gagawin na daw na 2027. So, yun ang ginawang batas ng Senado. O, tingnan natin dahil ang lahat ng iyan ay nasa kamay pa rin ng ating presidente kung pakikinggan ba ang kanyang kapatid dahil nang si Amy nang aasar sa kanyang kapatid. Ano ba naman yan, Amy? Presidente na yung kapatid. Hindi mo na lang bakit hindi mo na lang yan sabayan? Di ba? Kasi yung usapin naman kay Pangulong Duterte, nasa dihig na yan eh. Pagdating sa dulo, sabi nga kapag nagkanda, ipit-ipit, pamilya pa rin ang tunay na kakampi. Lalo na sa pagitan ng sa usapin ng pressure sa politika. Yung labanan, yung mga kaganapan. Di ba? Alam ko po na kayo ng maihalal bilang senador naman, sumabit lang kayo sa number 12. Di ba? Number 12 si Amy, Chairman. Di ba? So, muntik nang hindi makapasok. Mabuti siguro kung nabitbit siya nung kampo ni Duterte, dahil kung hindi, baka tuluyan na naglaglag. So, yung pong sa nagtatanong, ang latest, wala pa rin po tayong final dyan, drawing pa rin kung tuloy ba ang eleksyon o hindi, kung 2027 ba o 2025 or 2029. Ang 2029 ay tila na realign na, 2027 na lang daw, pero ang kasalukuyang nasa schedule ay December 2025 pa. Opo, kaya yung mga nag-aabang dyan yung pong mga barangay opisyal, kagawad, kapitan, chairman, sangguniang kabataan, kagawad, ay hindi pa kayo pwedeng magdiwang dahil hindi pa sigurado kung mapopospon ang barangay election sa December 2025. Yun po ang latest. Dahil itong si Manay Amy talagang gusto niya na maging 2027. Kaya lang yung pipirma ng batas na si Ferdinand Marcos Jr. ay tila hindi sila dalawa vibes. Parang si ate ay hindi ayaw sumunod kay Nunoy. Dahil si Amy mas matanda kaysa kay Bungbong kaya ate siya ang tawag sa kanya. Si ate ayaw sumunod kay Nunoy. Si Nunoy naman, hindi type si ate dahil inaaway si Nunoy. Pero lang po yan, doon po sa ating mga kaibigan. Hindi po muna natin siniseryoso natin programa dahil una, ngayon naman po ay Idil Fitr, ngayon naman po ay weekend, at yung pong mga kasama natin sa Philippine Digital Media Society, kanina ay nagkaroon po tayo ng monthly meeting, June 6, sa dati pa ring venue. Ang hindi po nakarating ay si Director Freddy Lopez, si Director Nel Selva, at ganoon din po si ating treasurer na si Jen Villarin. At yung dalawa po is si Jen ay hindi nagpaalam at hindi raw kayang makarating. Si Doc Nel Silva at saka si Freddy Lopez is hindi nagparamdam. Anong tawag doon kapag hindi paramdam? Shadowing ba yun? Nagparamdam pag shadowing ba yun? Di ba? Itong si Rico spoiled brat. Si Junior, sabi niya spoiled daw.
Oo, talagang ito si Rico parang against talaga kay PBBM kahapon pa yan. Hindi sila in good relations. Hindi sila magandang halimbawa sa karamihan. Tama naman kasi sila ay mga public servant. At saka ano ba naman talagang takbo ng ano, no? Yung mga professor sa political science at saka yung mga professor sa local government. Ano ba yan? Yung may subject ng local government? So, bakit ganon? Bakit hindi tumitino ang takbo ng ating politika? May problema ba ang mga ito sa kanilang mga tinatapos? Sa kanilang itinuturo? May problema ba? Ako po ang inyong lingkod po, ang kurso ko po is Bachelor of Arts, Major in Political Science. Mukhang may problema yata yung mga nag-aaral ng Political Science eh. Ganon din po yung mga bakit ganon laging intak mo? Kita mo si Bongbong Marcos. Tingnan mo si Aimee, magkapatid. Si Bongbong presidente, si Aimee senador. Pagkatapos, parang mga magkakapatid talaga na away-away lang. Ay hindi na pwede yung away kapatid, mga public servant kayo, hindi ba pwede magkaisa na lang kayo? At yung sitwasyon ni Duterte, paubayan na natin yan sa kasaysayan. Wala na tayong choice dyan di ba? Nandun na po siya sa dihig. Ang may control po niyan, siyempre, yun ang mga korte, local man or international court, sila na ang bahala dyan. Di ba? Sabi ni Rico, I'm not in favor to any politician. Hindi ako one-sided. What do you mean for politician? Hindi ini politician. Hindi raw siya one-sided. Wala po siyang kinikilingan. Wala siyang pinapanigan. Wala siyang inuurungan. Rico Reglo sa Net Radio. Wala. Ganun ba yan? Walang kinikilingan, walang pinapanigan, walang inuurungan. Rico Arreglo sa Net Radio. Dapat ipa-psychology ang magkapatid. Di ba? Sa mukhang may hugot itong si Rico, may hugot. At tayo naman, nagbibigay lang tayo ng komento. Dahil ano ba naman yan, 3 taon na lang natitira ni Pangulong Marcos. Di ba? 3 taon na lang yan. Ano pa ba ang hinihintay nyo? Nakakalahati na, di pakisamahan na lang yan kung anong kaya niya. Kasi hindi naman natin pwedeng puro batikos, puro kontra. Anong mararating ng gobyerno kung puro tayo kontratista? Alam nyo naman, yung mga kontratista sa DPWH, sabi nila malaki daw ang kita kapag kontratista. Totoo ba 'yon? Sabi nila pag kontratista daw malaki ang kita. Dapat engineer ang kinuha. hindi yung profesyon na maging public servant dahil tila may problema. Yun po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na. Nagbibiro lang tayo dahil ang unang audience natin itong si Rico Arreglo. Hindi natin alam kung may pag-asa ba itong makipag-arreglo sa kanyang programa. Puro tawag nun, lulubog, lilitaw. Kasama yung usapang kalye. Magpo-programa kapag walang ulan. Kapag may ulan, hindi daw pwede magprograma. Baka mabasa ang kanyang bumbunan.
Oh, di ba? Pag umuulan, hindi pwede dahil pag lumabas, baka mabasa ang bumbunan. O baka sipunin. Yan, si usapang kalye. O, di ba? So, lipat na nga po tayo doon sa mga kabuluhang ano naman. Makabuluhang usapan. Ano ba ang pwede natin pag-usapan ngayon? Yung tungkol pa rin sa national, sa no comprehension policy, NCAP, no contact apprehension policy. Oh, asawa na rin ako dyan, Joe. Sawa na rin ako dyan. Ayaw ko na yung pag-usapan tungkol dyan. Oh, dahil siyempre yung mga motorista, ngit-ngit talaga lalo na pagtag-ulan dahil kalbaryo ang kanilang dinaranas tuwing tag-ulan. Kaya ayaw ko na muna, ano muna ko dyan, tawag doon, pass muna ko dyan sa usapin ng incap na yan. Sa eleksyon, sa barangay, okay na yan. O, di ba? Doon naman tayo sa usapin ng presyo ng mga school supplies na malapit na po yung pasukan, dahil ang pasukan po natin, June. O, di ba? Libo-libo na naman mga kabataan ang bibili ng uniform, bibili ng sapatos, bibili ng pantalon, short, at iba pang gagamitin sa pag-aaral, mga school supplies. So, ano na ba ang balita dyan sa mga bilihan? Pwede na siguro tayong pumunta ng Divisoria. Dahil hindi pa nga ito nakaupong sa Isko Moreno, tila sobrang masigasig na talagang nagpaparamdam na talagang ang Maynila ay kanya uling lilinisin at gagawing Manila is a great again. Gagawing dakila ang lungsod ng Maynila. Parang katulad ng sinabi ni Ronald Trump, American is great again. Tama ba yung pinagsasabi natin dito? Paano yan, Rico? Anong sabi ni Rico? More on money collection. Ang sabi niya, finance kasi expertise ng MMDA chairman. Maraming pera yan. Sipin mo kung sa isang araw, ilang milyon kaya nadadali? Ano marami? Kaya doon sa mga nagmumotor, mas ano na lang kayo, mag-LRT or MRT na lang. Yung katulad ni Rico na maayos magmotor, dahil palaging naka-uniform yan ng niyang agimat niya. Maano yan, masigasig yan si Rico sa araw-araw niyang pagpasok. Palagi siyang nakikipagsapalaran sa masikip na lansangan. Araw-araw. So, dati nung tayo ay may tindahan pa, nasubukan natin na mamili ng mga school supply, tulad ng mga, basta iba't ibang uri ng school supplies. Sa ano tayo pumupunta sa Divisoria namimili. Mga notebook na yan, piso-piso lang naman ang patong dyan. Pag binili mo ng 9, binta mo ng 10. Ngayon, hindi ko alam kung may 10 pa, no? May 7 nga, parang yung 7, pang pang kinder. Yung mga notebook nila dati. Tapos, yung mga papel, yung iba't ibang, basta school supplies, hindi na natin isa-isahin. Di ba? Tayo ay nagtsatsaga, yung mga negosyante, nagtsatsaga sa piso-pisong tubo doon sa kanilang binibili. Kaya lang palibasa nga tayo sabi nga natin, maawain sa ating mga kapitbahay na yung mga anak hindi pa makapasok kasi wala pang pambili ng school supplies o kanilang gamit. So, ang ginawa, may lalapit sa atin, uutang ng notebook, ballpen, etc. Uutang. Gagawing ala Divisoria, yung paninda mo,
kukuha utang ng 200, 300. Pagkatapos, pagkakuha, hanggang sa nagkandahiwa-hiwalay na kami. Yung mga nagsipag-utang, hindi man lang nagsibayad. Yun, naikwento ko tuloy sa inyo dahil dyan sa iwan. Isipin nyo, akala mo hinihingi mo yung school supplies doon sa Divisoria di ba? Ipapautang mo sa kapitbahay mo dahil kakilala mo naman. Di ba? Kabarangay, kasityo. Pagkatapos nung makuha, di ba? Sana yung mga ganung wag naman kayong ganyan kapag kayo ay pinautang naman ng kapitbahay nyo dahil wala kayo, halimbawa, wala pa kayong gamit sa eskwela, o kaya wala pa kayong bigas, o kaya wala kayong sibuyas, bawang, paminta, sana naman, pag pinautang kayo, wag nyo naman kalimutan, magbayad naman kayo. Kasi negosyo yan. Negosyo, inuulit natin, negosyo. Kung kayo ay naghiram sa iyo, kung nandoon kayo sa loob ng tawag nun, sa loob ng sabungan, bahala kayong dalawa mag-usap, kapag ikaw sinerte, saka mo nalang bayaran. Pero kapag sa tindahan ang kinuha mo, kapitbahay ka naman, sana naman magbayad ka. Pwede ba yun? Di ba? So yung mga panahon na yun, nang tayo po ay may maliit pantindahan, palagi po tayong pumupunta sa Divisoria. Mahirap Kala nyo, pag kayo ay pumunta sa Divisoria, madali lang sa napakaraming tao. Marami talagang tao pag lalo. Pero kung malinis na ni Isko muli ang Divisoria, yun the best kasi nung panahon talaga ni Isko, kahit papano sa maiksi niyang panunungkulan bilang mayor naman dyan sa Maynila, ay maganda po yung naging outcome. Kaya sa kanyang pagbabalik, titingnan natin kung yung pong mga pasaway dyan po sa Tre ba yan? Dyan po sa lugar ng Pier. Nung kami ay dumaan dyan sa lugar ng Pier, sabi nung kasama ko, pari, isara mo yung pintuan, baka biglang buksan yan at mahablot ang cellphone mo. Nangyayari talaga yan nagbabiral pa nga yan sa social media, di ba? Yung lalapit sa inyo, bubuksan ng pintuan, nahablutin ang cellphone o anuman uri na mapapakinabangan sa inyong sasakyan. Sa inaasahan na pagpasok ni Isko ay mawala na po ang ganong problema. Tayo naman, nandito na po tayo sa Maynila, 1987. 13 plus 25, almost 40 years na tayo rito. Matagal-tagal na, kaya yung Maynila na yun, nung 80s, kabisado na natin yan, Ikot-ikot natin yan, 87, 88, 89, 90. Hanggang sa tayo ay nakapag-asawa na, ay palagi pa rin tayong umaano dyan sa lugar ng Maynila na yan. Very crowded na talaga yan. Pero malaki na pong pinagkaiba dahil dati-rati yung mga estero dyan sa Maynila. Pag silip mo ng ganun, nako, ang basura dyan, punong-puno. Pero ngayon, nakalipas yung mga panahon naman, nagbago na. Ganon din po yung mga street dwellers o yung mga, in short, namumuhay na sa kalsada, na makita nyo po maliliit na kariton, isang pamilya na ang laman. Napakarami po niyan dati. Pero nang pumasok ito pong si Isko Moreno, tayo naman po ay naging buhay na saksi, buhay na testigo dyan, na malaki po ang pinagbago sa usapin po ng kalinisan, sa usapin ng peace and order. In short, nanalo na si Isko, may matitikman na naman na bagong panunungkulan o bagong serbisyo diyan po sa lungsod ng Maynila. At batid po natin ang barangay diyan, napakarami. Mahigit 700 ang pagkakaalam natin ang barangay diyan.
Kaya kapag matuloy ang eleksyon sa December, ay makikita natin kung ito po ba ay magiging epektibo na sa pagpasok ng kanilang panibagong termino ay aabuti na po ng 4 na taon. Ito po ay batay sa batas na ipinasa ni Amy Marcos na magiging fix na ang termino ng mga barangay official na 4 na taon. Every 4 years ay magkakaroon na po ng eleksyon. At ang ganun pa rin, papayagan pa rin po sila mag-re-elect hanggang 3 beses kung sila po ay suwiswertihin. Ayan. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay alas 8:37 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang manibela ng programang Media Patrol, dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, Patalastas Place. Yan. Okay, talaga naman no, itong mga ating mga kaibigan, makukulit, sige. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, no? Okay, at mukhang pil na pil sa panunumpa nitong bagong congressman-elect ng District 2 na si Congressman Brian Raymond Yamsuan. Pinanumpa nitong si Senator Peter Alan Cayetano. Talagang iba-ibang mga nanunumpa, ano? Yung iba nanumpa sa punong barangay. Katulad ni, sino ba yung nanumpa sa Senador Erwin Tulfo. Nanumpa sa barangay captain. Si Congressman Eric Olivares nanumpa sa punong barangay ng San Dionisio. Basta halal ng kung saan gusto mo, pwede kang wag lang doon sa private. Basta may katungkulan, kasi sa iba sa Supreme Court nanunumpa sa di ba? Pero itong si Brian Yamsuan nanumpa. At ito po yung pamilya niya, 2 anak, isang babae, isang lalaki. Kaya ito at saka yung asawa. Kasama. So, tila bigatin talaga itong si Brian Yamsuan, Saan kaya ito ginanap? Saan kaya ito ginanap? Hindi natin alam. Talagang siyempre. Oo. So, total, yung pong mga nanalo noong 2020, noong May 12. Yung nakaraan May 12, ang simula niyan, July 30 at 12 noon. July 1, so gawin na natin July 1. At alam mo yung viral na
abogado na, IT expert pa na si Vice Mayor Attorney Respecio. Talagang bibong-bibo siya, masayahin, hyper, dahil siya ay na-hold. Hindi kaagad na iproklama itong si Harold dahil doon sa mga komento niya tungkol sa COMELEC na di umano ay may lapses, na di umano ay may pagkukulang o hindi may yung preparasyon ng COMELEC. Pero siya po ay kandidato bilang Vice Mayor at siya po ay naiproklama na bilang lehitimong Vice Mayor diyan po sa kanilang lugar. Pero yung naano natin sa kanyang social FB page naman, social media FB page, ay talagang very dynamic, very sabihin natin na hyper, pero makikita po natin na siguro ito na yung mga, sabi nga nila, mga millennials na pagdating sa pangangatwiran, pagdating sa paninindigan, ay hindi kayang basta-basta baliin kung sino man. Basta ang kanyang ipinaglalaban na alam niyang tama, ay kanyang ipuporsige. Ganon din po yung isang vlogger na ngayon siya po ay isang congressman na. Yung kamanggawa, Kamanggawa. Tama ba yun? Kamanggagawa. Ang kanyang determination din paglalaban ang minimum wages o minimum wage ng lahat ng namamasukan na wala ng regional, wala ng provincial. Pari-pariho na ang sweldo. Mula sa Metro Manila hanggang doon sa mga liblib na lugar, kapag ikaw ay namamasukan, dapat pare-parehas ng sweldong tatanggapin ng ating mga kababayan. O, di ba? Yun ang paninindigan ng bata. Anong magagawa natin dyan? O, di ba? Katulad po nitong si Jermaine Policarpio na GMA Cavite. So, ito alam ko, ano rin po ito, public servant din po ito Isa din po itong namamasukan sa pampublikong opisina. At ang maganda po sa kanya ay hindi katulad ng iba dyan na nakapapak lang ng City Hall. Pakiramdam nila sila na ang tagapagmana ng City Hall. Di ba? So, alam mo, marami akong hinahangaan sa totoo lang. Yung mga namamasukan sa pampublikong opisina, yung yung sabihin natin na nilalagay lagi nila sa lugar ang kanilang paninilbihan. Yung sinusulit nila yung pagbibigay respeto, pagbibigay ng serbisyo, pagbibigay ng sabihin natin na tamang pakikitungo sa mga pumupunta sa kanila. Mahanga po tayo dyan. Katulad nitong si Jermaine, ganun ang kanyang pamamaraan sa buhay. Po, siyempre, kasama na ang kanyang badi-badi naman. Diyan po sa GMA Cavite na si Sister Elsa Obispo. Siya po ay isang batikang reporter, journalist, publisher, broadcaster. Diyan po sa lalawigan ng Cavite na ang kanilang serbisyo ay hindi kataasan ng sweldo, hindi kataasan ng kita, pero ang serbisyo ay sobra-sobra. Iyon ang the best. Palakpakan po natin. At gusto ko po palang ipaalam sa inyo, dito kay Jermaine, ganun din pala kila Sister Elsa,
na yung pong ating media organisasyon, ito pong Philippine Digital Media Society Incorporated, ay tuloy-tuloy na po tayong nagkakaroon ng meeting sa Executive Committee. At bukas pangalawa, tayo po ay magkakaroon din po ng meeting para po doon sa Associated Director ng bawat syudad at bawat probinsya. At inaasahan po natin na sana yung pong ating kasalukuyang ongoing na magiging miyembro, magiging director, ay sana maka-attend naman po kayo para yung pagka-media practitioner po natin maiangat naman natin sa pamagitan po ng ating organisasyon na sa larangan ng pamamahayag, sa pamagitan ng online, sa pamagitan ng print, sa pamagitan po ng broadcast, sana tayo ay magkakasama-sama sa Philippine Digital Media Society. So, the main purpose po natin ito is yung tinatawag na solid unity na sa pamagitan ng mga media practitioners sa ating mga mission and vision na magbigay ng tamang impormasyon, dissemination, serbisyo para sa ating mga kababayan. Yun po ang ating main target. Kaya po itinatag natin ito pong Philippine Digital Media Society. Tayo naman ay hindi na bago sa larangan ng ganitong larangan ng pamamahayag. Kaya sa ating mga karanasan, sa ating mga pinagdaanan, ako po ay naniniwala na the best pa rin talaga na magkaroon po tayong isang media organisasyon na may masasandalan ang ating mga kababayan, may masandalan ang bawat miyembro kung sakasakaling nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na po kung tayo ay may nasasagasaan dahil sa kanilang paggawa ng hindi maganda sa ating komunidad naman. So, yung tinatawag na trait o yung mga panganib sa atin, nandiyan na po yan. Pero mas maganda pa rin kung tayo po ay may nasasaniban na willing tumulong sa oras ng ating problema, sa oras ng ating kagipitan, ay mayroon po tayong masasandalan. That is the mission and vision of Philippine Digital Media Society. At tayo naman po ay buong pusong nagpapasalamat doon po sa sponsor ng ating meeting kanina, yung pong dating Civil Service Commission, dating head ng DSWD, na si Ma'am Alma, si Ma'am Corazon Alma Dillon, na tayo po ay palagi nandoon po nag-meeting at doon din po kami libre sa aming hapunan. Di ba? So, yun po ang maganda kay Ma'am Cora. In fairness, si Ma'am Cora parang nasa mahigit 80 na po ang kanyang edad, pero yung kanyang determinasyon, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang mga hinahangad, talagang nasa buhay na buhay. Walang binatbat yung mga edad 30, walang iba ng binatbat edad 40 na sa usapin ng sabi nga nila, yung pakikisabayan sa takbo ng panahon, yung kanyang mga social dimension, yung kanyang pong pakikitungo sa ating mga national agencies and official ay tuloy-tuloy pa rin na kanyang nagagampanan. Yan po si Ma'am Alma Corazon Alma Dillon. At ganoon din po tayo ay buong puso nagpapasalamat doon po sa mga umaten, kay Doc Edward Perez, kay Attorney John Matundan,
kay Sir Ili naman, kay John Osorio, at iba pang nagsipagdalo kanina sa ating buwan ng meeting para sa ating media organisasyon. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:57 ng gabi at malapit na po tayo magtapos At hindi pa tayo masyado tumatalakay ng mga isyong mabibigat dahil yung pong ating mga binabantayan na pag-uusapan ay under checking pa. Under documentation pa. Kaya antayin natin. Dahil magkakaroon na pong pagbabago ang ating length of program, sana all. Di ba? Katulad nito, pakinggan ninyo ang aking jingle at kita mo naman ang nilalaman at pag pinakinggan ko ay talagang the best. Chairman, pakikasama nga. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Maraming salamat sa ating sponsor ng ating jingle na ito pong si Sir Ramil Obra. Regards ko po kayo. At tayo ay alas 9 na. Talagang Biyernes ngayon. Idil Peter.
yung mga kaibigan natin na nagdiriwang, lalong-lalo na po yung mga mababait na miyembro ng Muslim community, regards ko po kayo. At ganun din po yung ating yung pong ating tawag nito, yung ating kasama dyan po sa lugar ng Quezon, na ito pong si Miss Malu Kabahog. Pagpasensyahan mo na at talagang hindi kaya ni Jun ang inyo pong hiling. At ganun din po yung ating mga kabarangay. Muli, nagtatanong pa rin kayo tungkol sa kaganapan dito po sa Metro Manila, tungkol po sa iski at sa kabarangay eleksyon, ay wala pa rin po tayong final na kasagutan. At kung kayo naman po ay balak ninyong pumasok sa pampubliko o serbisyo publiko, kahit walang eleksyon o mayroon, simulan nyo na. Di ba? Kasi hindi pwede na kung kailan kayo tatakbo, saka pa lang po kayo gagalaw, baka kayo ay hindi magwagi. Kailangan kahit walang eleksyon, kung talagang nasa puso mo ang serbisyo publiko, tuloy-tuloy lang yan. Kasi ang eleksyon, isang araw lang naman yan. Kapag magwagi ka, manunungkulan ka, pag-aari ka na ng iyong barangay. Di ba? Pag-aari ka na, kung ang naninirahan sa iyo ay 50,000 residente, tatay ka niyan dahil ikaw ang tinatawag na ama ng barangay. Hindi ka na pribado. Pampubliko ka ng pag-aari, para ka ng tinatawag na public domain. Ang public domain po sa lupa po yan, public domain pero yun sa public service lang So at yung pong ating kaibigan diyan po sa lugar ng Pampanga, si Wilber Passion baka bigla ka na naman umarangkada bilang kapitan diyan po sa inyong lugar. Good luck sa iyo dahil alam ko naman ang puso mo talagang sapat na naglilingkod at nagmamahal diyan po sa iyong mga kababayan diyan po sa Pampanga City. So doon po sa ating mga kasama, regards ko po kayo. Yung pong sa Parañaque Net Radio, ganun din po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Media Patrol, Ratsada Express, at yung pong sa ating mga officers ng Parañaque Net Radio Worldwide, regards ko po kayo, ganun din po sa PDMSI. At yung pong nakausap natin tungkol po dyan sa sitwasyon ng Cavitex, dyan po sa lugar ng Kaingin, dyan po sa Santo Niño, at tayo po ay abangan lang po natin dahil kakausapin po natin yung mga project engineer dyan po sa lugar para tuluyan na pong magwakas o mawakasan yung pagbaha dyan po sa lugar ng Alikalon at iba pang apektado ng nabanggit na perwisyo. Batid po natin na ang butihing ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ni Congressman Edwin Olivares and of course ni Mayor Eric Olivares ay kumilos na po dyan para aksyonan yung kapalpakan na naganap dyan po sa nabanggit na lugar. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Okay na. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam,
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handa